Iko, tanungin kita, what makes you notice a magazine on a stand? Siyempre, yung feature stories. Pero syempre, bago mo mabasa yung mga feature stories, isa lang yung magazine na yon sa napakaraming nakadisplay. What makes you reach out and pick that one? Guys, meron akong 500 pesos. Paano kaya ako kikita ng pera? Ano kayang pwedeng business sa pasukan ko? Paano ko kaya mapapalago yung 500 pesos? Guys, meron na akong dyaryo dito na pwede kong ibenta. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon kailangan kong practicing kung paano ko ito ibebenta. Dyaryo! Pwede na ba yun? Alam nyo, sayang ang oras ko Pinakamaganda, ibenta na natin to. Balot! Balot! Tapos na ako sa pagvo-voicing ko, kaya tara, magbenta na tayo ng dyaryo. Dyaryo! Bossing, dyaryo kayo dyan. Dyaryo! Baka kailangan mo magbasa ng balita. Meron kaming Filipino Star ngayon, mga fresh na balita. Baka gusto mong bumili, kuya, 8 pesos lang yung tabloid. Tapos yung mga, yung mga broadsheet namin, murang-mura lang, 18 pesos plus 10 pesos. Kamusta ba naman? Alam mo, ito yung mga bagay na kailangan mo malaman Pag hindi mo alam to, naku, parang hindi ka updated. Nako naman, ayan guys, unang tinda natin. Ito si kuya ang nakakuha. Ayan kuya. Ano bang hinahanap? Anong hinahanap mo? Bakit yun yung mga binibili mong klase ng balita kayo mga bagong araw-araw may balitang iba-iba So ang hinahanap mo talaga yung bagong-bagong balita, yung mainit-init pa. Pero sa mga pictures, meron ka bang pagpili sa mga pictures? Pag hindi mo gusto yung picture dun sa dyaryo, binibili mo ba? Ay, hindi ko na inaano. Sa balita lang talaga. Mga miss, baka gusto nyo bumili ng dyaryo, bili na kayo. Ayaw din na talaga nila Baka siguro kasi ito yung nakikita nila, diba? Ibahin natin ang display. Kaya, baka gusto mong bumili ng dyaryo. Ate, baka gusto mong bumili ng dyaryo. Kailangan kasi updated ka bilang mamamayang Pilipino. Dapat alam mo nangyari sa bansa natin. Ganon? Oo, kaya bumili ka na ng dyaryo. Ito na lang. Sige lang. Ayan. 8 pesos yan, ate. Umal naman. Aba, ate, may, Peso na lang. may kasamang kiss yan. Bakit yan ang napili mong dyaryo? Wala lang kasi parang mas marami siyang mga updated news. Parang para sa akin kompleto. Siyempre. Pero ate, bakit? Nung nakita mo ba, sabihin, yan na talaga yung binabasa mo noon pa? Oo, kahit noon pa. Papa ko, mama ko. Kaya, Okay. Factor ba yung picture para piliin mo yung isang dyaryo? Yung mga picture na nakikita mo, kailangan ba magaganda rin yung mga picture? hindi rin. Dapat talaga basahin mo kung ano yung nasa front page. Kung ano siya, interested, gano'n. Aba, kita mo naman si ate, interested talaga sa pagbili ng dyaryo. Asa yung kiss ko? Sige rin ng dyaryo, murang-mura lang, malalaman mo kung mga nagbabagang balita para sa ngayon. Pag pumipili ka ng dyaryo or ng publication, ano yung mga basehan mo para sa pagpili nito? Ano mga hinahanap-hanap mo? Siyempre yung mga ulo ng balita, siyempre mga nasa unahan. Paano naman yung mga nasa tiyan ng balita o yung nasa paan ng balita? Tsaka ako na natitignan yung pag binuksan ko na. Okay, so ang una mo talagang binabasa is yung headline, kumbaga. So kung gusto mo yung balita, bibili mo siya talaga. Paano naman yung mga pictures? Factor ba yun para bumili ka ng isang Oo, publication? pwede rin. Halimbawa, yung mga gandang babae. Yan naman ang sinasabi ko, kuya. Alam na, Yun. Ay, nako guys. Ang hirap pala magtinda ng dyaryo. Akala ko ganun lang kadali. Pero alam nyo, it's a good learning experience. Ang dami kong nakuhang sagot. Unang-una, nalaman natin yung mga factors kung paano ba sila pumipili ng isang publication. Ang number one answer, tinitingnan nila kung ano ang
headline. More than the pictures, more than what they see in front, it's really the headlines that make them buy. 500 pesos ko, hindi mo nabawi. Ay nako, ganun talaga. Sabi nga nila, in any kind of business, minsan kikita ka, minsan naman malulugi. Ano nga ba mga factors kung bakit ako nalugi? Siguro isang factor doon is that medyo tanghali na kasi ako nagtinda. Siyempre, by the time na nagtinda na ako, alam na nila kung ano yung balita. Diba? At yung mga competitors ko nakapagbenta na kaninang umaga pa. Out of my 500 pesos, ito na lang ang natira. Ay, ito pala ang kinita. So, ito lang siya. Medyo, sabi nga nila sa publication business pag hindi nabenta ang dyaryo mo ngayon, hindi mo na siya mabibenta bukas. Kaya, mukhang hindi ko na ito kakailanganin. Diyan ka na lang, dyaryo. At, uy, teka lang, yung 25 cents ko. I knew of some people who were interested in starting a new newsletter or magazine, but more often than not, they spend too much time thinking how the magazine or newsletter will look rather than how it will sell. Parang may mali. Sinabi mo pa, Iko. Sadly, more than 2/3 of new publications started by first-time publishers, more often than not, flop within a few months. Paano na ngayon yan? Paano yung mga taong gustong pumasok sa ganitong klaseng business? Well, luckily, there are some simple steps that you could actually take to increase the odds that your publishing ideas will succeed. Layout is essentially, if you're talking about kunyari tao, you can be intelligent and everything, but the presentation of the person is the equivalent of layout. You can have all the wonderful, intellectual, useful stuff in the world, but if it's not presented in the proper way, meaning the layout in the magazine, an artist will take time to put the words in the proper place, create a design for the page, the colors, where the pictures are going to be placed. It plays a very important part in absorbing the information and appreciating it. Kasi kung libro lang yan, fine, it's just text. But in the magazine, for our industry anyway, we have to make the information as palatable as possible. So in terms of that's a very critical component of a successful magazine, proper layout. In the old days, yes, kasi volume was important and then they could afford to buy the equipment. Nowadays, it's more economical to just farm it out or to get people to get other companies to do your printing for you because it's lower on your overhead. And the equipment, which is very expensive to begin with, hindi nasasayang kasi if you're printing just a few copies, it's just gonna sit in the factory or something doing nothing. So might as well just farm it out to companies who actually do the printing for you, and at least you save a lot. Actually, there are a lot of factors that come into play. Research is made also before we put a price on a magazine, but basically you estimate the purchasing power of the profile of your typical customer for the magazine. Pricing is pretty important because sometimes you turn people off from the magazine simply because they find the price too high. If you're thinking that the difference between 80 pesos and 100 pesos isn't really too much, to a lot of people, that's a very big difference. There's a psychological barrier between a 2-digit price from a 3-digit price point. So it's very critical for publishers to actually identify the purchasing power of their target. Difference between the published rate and the nego rate is simply that the published rate is the rate you'll see on the sales kit of a magazine, and the nego rate is the discounted price that the salesperson will give a potential advertising client. Well, competitors, they're a fact of life. In any business, you'll have competitors. But as always, the best way to deal with them is to always be very ethical in everything you do. You do your best not to antagonize them unnecessarily. You try to play it fair. You play the rules of the game. And just business, they're also just trying to make a good living out of, in this case, publishing.